Hindi na tayo parang kwento o istorya. Dito naman po tayo mga kababayan kay Boy 10K. Po tayo na susundin natin tong konstitusyon na to. Sorry. Hindi ko maano. Nanumpa tayo nasusundin yung konstitusyon. Umpisa pa lang ho, mga kababayan? No? Umpisa pa lang po. Alan Peter Cayetano, nanumpa po tayo, nasusundin po natin ang konstitusyon na ito. Nasaan yung forthwith? Nasaan yung agad-agad? Kapag ka may 1/3 na boto, nasaan yun? Di ba? Umpisa pa lang sabog na mga kababayan. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala? Sandali, yun yung nakasulat Forthwith nga Pag 1/3 na ng mga kongreso Yun yung nakasulat mismo sa konstitusyon. Di ba? Sa Ang desisyon ng Korte Suprema, Peter Cayetano, merong motion for reconsideration. No? Pwedeng hintayin. Di ba? Pwedeng hintayin para walang mga nagku-question sa inyo. Ilang araw lang naman ba yan? Siguro mga 1 linggo? Lalabas na din? Di ba? desisyon. Pero pinagmumukha nila mga bossing, minamadali nila. No, hindi na lang hintayin muna yung ilalabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema. Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? Paano daw? Hindi, kasi bakit mo tatanggalin si Pangulong Marcos? Kung wala ka namang ebidensya na nagnakaw. Ito meron Di ba? Ang gustong pamukayin nitong mga kababayan, away politika lang itong nangyayari. No? Away politika lang po. Hindi na, umabot na sa Kongreso yan. May naipakita na sa mamamayang Pilipino. Meron ng mga Mary Grace Piatos na lumabas. Meron din pagbabanta ang Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kaya pinapa-impeach dahil away politika. That is Mismong ang Vice Presidente ang nagsalita, meron na akong kinausap. Patayin si Bongbong Marcos. Patayin si First Lady Lisa Araneta Marcos. Patayin si Martin Romualdez pag may nangyari sa akin. the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision. Solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. No, hindi yun. Kaso, ang sabi-sabi nga, merong mga Pilipino na hindi uma-agree sa Supreme Court doon sa kanilang naging desisyon. Kagaya na lang yung sinasabi nilang unconstitutional. Dahil sinasabi nila, merong mga kongreso o congressman na hindi alam kung ano yung pinipirma nila. Paano nila nasabi yun? Ano po? Hanggang ngayon wala akong naririnig ni isang congressman na umamin o sinabi na, ay hindi ko po alam yung pinirmahan ko. Wala pa naman akong naririnig na ganun. Di ba, mga bossing? In fact, before February 6, may Quadcom na. Magiging Glorieta na yan soon. Namiloso po. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon. Kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope... Yan. Di ba, uumpisahan din niya, Peter Cayetano. At yan ang sabi ng Pangulo. Naalala nyo, baka kahapon, baka merong mga hindi nakakakita, mga bossing, may naipalabas, may nakipakita na isang mayor na inaresto dahil tumatanggap ng pera. San Agustin, kung saan man yung lugar. Di ba? Yan ang pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaalyado ka o hindi, basta meron kang ginagawang kalokohan, hahagipin ka. Di ba?
Sabi ni Isagani Estrerar, tama na yan, puro kayo nakatutok lang kay BP. Yun ang kinarap sa BICAM. Nasa na, wala naman naging patunay. Diyos ko naman. Tanong mo si Chis. Tanong mo si Chis, may insertion. Nakatutok kay BP, talagang tututok kay Vice Presidente yan. Bakit? Biro ba? Yung mga hinahagilap na pera sa kanila? Wala. Di ba? Walang nangyayari. Wala ho, mga kababayan. Merong Mary Grace Piatos. Sige, pagtanggol mo pa, sabi, lol ka, vlogger ka. Sabi ni OBP, pag may nangyari, mamatay siya, patayin mo ang, ano tawag dyan? Meron ng plano. Meron ng kinausap. Paano kung ang ibig sabihin ng may nangyari pag nadulas ako doon at nabagok yung ulo ko, namatay ako? Paano pagka ganun nangyari? Di yung taong yun, yung inutusan. Hinagilap si Bongbong Marcos. Pinatay. Di ba? Mag-i-explain ba si BP nun? Patay na? Paano i-explain ni Vice Presidente yun? Patay na siya. Oy, saglit. Hindi ako namatay dahil nabagok ako. Hindi ako namatay dahil pinatay ako niyang mga yan o pinapatay ako niyang mga yan. Nabagok kasi ako. Ma-explain pa ba yun? Di ba? Paano mag-i-explain ang Vice Presidente? Merong kinausap na tao. Merong pagbabanta. Di ba? Kaya nga hindi sila makapunta doon sa NBI. Hindi siya makapunta doon sa NBI kasi hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. Ang pinagsasasabi niya, abogada ako. Alam ko yung mga sasabihin ko. Ano? Wala. Takot. Hindi pumunta. Di ba? Dahil alam niya, pagbabanta yung kanyang sinabi. Yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang. Oy, nabanggit mo, corruption. Eto, corruption. Di ba? Corruption. Not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability. But tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11. Nakakalungkot. Yan ho ang nakakalungkot sa ating bayan. Madaming butas ang batas ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya po, hanggat maaari, kung kaya nilang isagip doon sa mga teknikalidad na available para sa kanila, yun ang gagawin nila. Ano po? Yan ang nakakalungkot. Kaya po, ito, sige, next year na lang. February na lang, 6. Baka madami pang madugas yan kung sino mang mga politiko yan. Diba? Kaya ang sabi po ng konstitusyon, pag 1/3 na yung nakapirma, agad-agad na, shall forthwith into trial na. No? Baka makapaminsala pa sa ating bayan. 11 tells us, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and Ang dami pong mga gumamit ng mga Bible verse dito sa mga ito, mga bossing. Minsan hindi ko iniisip ko na lang hindi na lang kaya nila i-turn ito into simbahan. You know? Lalo na si Villanueva. not to harm you, plans to give you hope and a future. Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone. Sandali. Atras ko lang ho yun, ha. Parang yun yung yun yung nagalit si Duterte nung minura niya yung Diyos eh. Pagpalain tayo. Plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. Yun. Kaya doon nagsalita ang dating Pangulo. Sino ba tong stupid na to? So, Yung mga DDS, napanganga na lang eh. Sandali, Katoliko ako. Sino nagsalita? Si dating Pangulong Duterte. Hindi, okay lang. Di ba? Yung mga DDS na mga Katoliko, hindi, okay lang. Minura yung Pope. Bakit ba traffic? 5 oras na tayo dito. Nandyan po kasi yung Pope. Gusto kong tawagan yung Pope. PI ka, Pope. Umuwi ka na.
napanganga na lang yung mga DDS na mga Katolika, minura yung Pope natin. Sino nagsabi? Si Duterte. Hindi, okay lang. Exempted yan. Exempted yan! Ay, Diyos ko mga kababayan.